magiging honest ako sa iyo. Ang insurance industry ay sobrang pangit sa pagiging tapat sa mga tao. At ngayon, ilalabas ko ang 5 pinakamalaking kasinungalingan na sinabi sa iyo tungkol sa burial insurance. May mga ilan dito na baka magulat ka, may ilan na baka magalit ka. Pero pagkatapos ng video na ito, mas marami ka nang malalaman kaysa sa karamihan ng insurance agents. Tara! Hindi mo kailangan ng burial insurance kung may savings ka naman. Mukhang logical, 'di ba? May pera ka sa bangko, bakit pa bibili ng insurance? Ito ang problema. Kapag pumanaw ka, hindi automatic na nag-o-open ang bank accounts mo. Nafi-freeze ang mga iyon. Kailangan ng pamilya mo dumaan sa probate, isang legal na proseso na pwedeng tumagal ng linggo o buwan. Samantala, ang funeral home gusto nilang bayaran agad, hindi sa 3 buwan. Ngayon, nakakausap ko ang mga pamilyang may $100,000 sa bangko at nagkaguluhan pa rin sa pagbayad ng funeral kasi naka-tie up sa probate ang pera. Ang insurance ay iba. Ang life insurance death benefit ay nag-bypass ng probate completely. Direkta itong pumupunta sa beneficiary mo sa loob ng 24 hanggang 48 hours. Walang abogado, walang korte, walang paghihintay. Kaya oo, kahit may savings ka, ang insurance ay nagbibigay sa pamilya mo ng bagay na hindi kayang ibigay ng savings. Agaran, garantisadong access sa cash kapag kailangan nila ito ng pinakamabigat. Scam, ang final expense insurance. Mas malaki pa ang babayaran mo kaysa makukuha mo. Ito ang nakakainis sa akin kasi nagpapakita ito ng kabuuang hindi pag-intindi kung paano gumagana ang insurance. Bigyan kita ng totoong halimbawa. Sabihin nating 65 ka at kumuha ka ng $15,000 policy sa $75 a month. Iyan ay $900 a year. Kung pumanaw ka sa year 1, makakakuha ang pamilya mo ng $15,000. Nagbayad ka ng $900, iyan ay 16-1 na return. Paano sa year 10? Nagbayad ka na ng $9,000. Makakakuha pa rin ang pamilya mo ng $15,000. Positive pa rin. Pero paano kung mabuhay ako hanggang 90? Okay, gawin natin ang math. 25 taon times $900 ay $22,500. Kaya oo, mas malaki na ang binayad mo kaysa sa face value. Pero isipin mo ito, una, ang policy ay nagbo-build ng cash value. Sa year 25, baka meron ng $8,000 o higit pa sa cash value na pwede mong i-access. Pangalawa, 25 taon kang nagkaroon ng peace of mind. 25 taon na alam ng pamilya mo na protektado sila. Pangatlo at pinakaimportante, natalo mo ang sistema. Nabuhay ka hanggang 90. Iyan ang magandang outcome. Ang insurance ay nandoon just in case at hindi mo ito kailangan ng maaga. Iyan ang eksakto na kung paano gumagana ang insurance. Pagtawag na scam, parang pagtawag na scam sa car insurance kasi hindi ka naman nasagasaan. Iyan ang buong punto. Bilihin mo na lang online. Mas mura. Ito ang nangyayari kapag sinubukan mong bumili ng final expense insurance online mag-isa. Pumunta ka sa website ng isang kumpanya. Nilagay mo ang information mo, binigyan ka nila ng rate. Wala kang idea kung magandang rate ba yan o masamang rate. Wala kang ka-compare. Tapos magtatanong sila ng health questions. Hindi ka sigurado kung paano sasagutin ang ilan. Ang blood pressure medication mo ba ay heart condition? Humula ka. Mali ang sagot mo, na-decline ka. O mas masahol pa, nilagay ka sa mas mahal na plan kaysa sa kailangan mo. Ito ang nangyayari kapag nakipagtrabaho ka sa magaling na independent broker. Alam nila ang underwriting guidelines ng bawat carrier. Alam nila na ang carrier A ay nagko-consider ng diabetes mo bilang standard risk, pero ang carrier B ay preferred. Alam nila kung aling mga tanong ang asahan at kung paano i-present ang health history mo ng tama para makuha mo ang pinakamabuting classification. At importante ito,
walang kang dagdag na babayaran. Ang komisyon ng broker ay kasama na sa rate. Parehong presyo ang babayaran mo kahit direkta ka bumili o sa pamamagitan ng broker. Kaya nakakakuha ka ng expert guidance ng libre. Magre-represent ka ba ng sarili mo sa korte para makatipid sa abogadong libre naman? Siyempre hindi. Kung lampas 70 ka na or may health problems, hindi ka na pwedeng kumuha ng insurance? Pure kasinungalingan ito. At isa ito sa pinaka-nakaka-damage na myths kasi pinipigilan nito ang mga tao na mag-try man lang. Ang totoo, ang final expense insurance ay dinisenyo para sa mga taong hindi na matatanggap ng traditional life insurance. Iyan ang buong punto ng produkto. Nakakuha na ako ng coverage para sa isang 82 anyos na babae na may COPD at diabetes. Isang 70 anyos na lalaki na nasurvive ang cancer. 5 taon na ang nakakaraan. Isang 65 anyos na nagda-dialysis. Mga tao na may heart condition, stroke history, insulin dependence. Mas mataas ba ang rates nila kaysa sa malusog na 55 anyos? Siyempre. Pero meron silang coverage. Protektado ang pamilya nila. At para sa mga tao na may pinakamalubhang conditions, meron ng guaranteed issue. Literal na zero health questions. Sinasagot mo ang pangalan mo, edad at state. Ayan lang, lahat ay approved. Ang 2-year waiting period sa guaranteed issue ay nakakatakot sa ilan, pero ito ang hindi sinasabi sa iyo kahit sa 2 taon na yon. Kung may mangyari, nakukuha ng pamilya mo ang bawat sentimong binayad mo plus 10% interest. Kaya hindi nasasayang ang pera mo. Maraming Pinoy nating kababayan ang may diabetes, high blood at iba pang kondisyon. Huwag hayaang sabihin sa iyo ng kahit sino na masyadong matanda ka na or masyadong may sakit. Kasinungalingan iyon na nagpapanatiling walang proteksyon sa mga pamilya. Ayusin na lang ng pamilya mo pagdating ng oras. Ito ang pinakadelikadong kasinungalingan sa listahan. At ito ang kasinungalingan na sinasabi ng karamihan sa sarili nila. Hayaan mo akong ipinta sa iyo kung ano ang itsura ng aayusin na lang nila. Pumanaw ang mahal mo sa buhay. Sa loob ng ilang oras, kailangan ng pamilya mo pumili ng funeral home, pumili ng kabaong, mag-ayos ng serbisyo, mag-notify sa lahat. Devastated sila. Halos hindi sila makapag-isip. Tapos inislide ng funeral director ang price list sa mesa. $8,000, $10,000, $12,000. At sa Pilipino nating tradisyon, 3 gabing lamay, pagkain para sa daan-daang bisita, bulaklak, simbahan, mas malaki pa yan. Kailangan bayaran agad o sa loob ng ilang araw. Nag-uumpisa ng tumingin sa isa't isa ang mga anak mo. Sino ang magbabayad? Lahat ba ay mag-ambag ng pantay? Paano kung isang kapatid ay hindi kaya ang share niya? May nagpapadala pa ba sa Pilipinas na ayaw huminto? Ngayon may resentment na? Arguments, pagkakahati sa eksaktong sandali na dapat magkaisa ang pamilya. Nakita ko itong magwasak ng mga pamilya. Hindi ako nag-e-exaggerate. Nakakausap ko ang mga tao na taon na hindi nagkakausap ang mga kapatid nila dahil sa kung paano hinawakan ang funeral cost o nag-set up ng GoFundMe ang pamilya. Isipin mo yan. Ang mga anak mo nagpo-post sa social media, humihingi sa mga kaibigan at estranghero ng pera para mailibing ang magulang nila. Iyan ba ang legacy na gusto mong iwan? Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol sa pagsiguro na ang huling bagay na gagawin mo para sa pamilya mo ay alagaan sila, hindi iwanan silang may problemang solusyonan. Ngayong alam mo na ang totoo, ang tanong ay, ano ang gagawin mo? May 2 option ka. Option 1, isara mo ang video na ito, sabihin sa sarili mo na aasikauhin mo mamaya at umaasa na lang sa maganda. Option 2, i-click ang link sa baba, gumugol ng 30 seconds sa pagkuha ng free quote at malaman, ngayon na.
kung magkano ang gastos para protektahan ang pamilya mo. Alam ko kung alin ang pipiliin ko. Pero ikaw ang bahala. I-click ang link sa description o tawagan ang numero sa screen. Ang team namin ay nag-shop ng 6 na top A-rated carriers, Mutual of Omaha, Americo, Nationwide, at iba pa para hanapin ang pinakamabuting rate para sa sitwasyon mo. Walang pressure, walang obligation, at tandaan ang rate mo ay base sa ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na buwan, ngayon. Habang tumatagal ang paghihintay, mas mahal. Hindi iyan sales tactic, math lang iyan. Kung nabuksan ng video na ito ang mga mata mo, isubscribe. Naglalabas kami ng mas maraming industry nonsense na kino-call out linggo-linggo. I-share mo sa kailangan marinig ito. Maging informed, maging protektado. Makikita natin kayo sa susunod.